Good afternoon. Hapon ngayon dito sa project namin sa Europe. Wala akong naisipan na content muna ngayon. Gawa nung busy kami sa project pero sana kahit makinig lang kayo, magkwento na lang ako sa mga experience ko nung siguro matuwa din kayo, at least alam nyo na mayroon palang ganong pangyayari, pwede palang ganon. Ikwento ko lang yung experience namin sa yung sinabi ko sa kabilang video ko na sa WPC nung pandemic, na yung sinabi kong nag-grand slam ako doon. Ibig sabihin nun, 3 sunod-sunod na elimination, qualified ako doon lahat. Ngayon, ang unang derby nun, national, ikwento ko lang, meron kasing magandang pangyayari na yung second fight namin sa yun, national na WPC 20 January 2022 yun. Guys, maniwala kayo sa hindi, guys. Nagkamali kasi kami. Aminado ako noon, pero hindi ko lang sinabi na mali ko yun. Gawa nung yung first fight kasi namin nanalo. Ngayon yung second fight, yung pagkasabit ko kasi ng timbang, nakaano siya kumbaga kinonsidered ko na yung unang lista, pangalawang lista na manok, siguro alam nyo to yung pangatlong lista. Kadalasan kasi nun, yung sequence ng fight, ganun din kung magkaano man ng diferensya, magkapalit yung pangalawa at sa pangatlo, halimbawa elimination 3 stab. Ngayon, siguro hindi ko malang hindi ko kinonsidered na yung kung magkapalit, dahil siguro na talagang yun ang pangyayari. Basta guys, yung naalala ko yung timbang namin ng timbang nung second fight ko ay yung malaki. Kasi yun naalala ko yung timbang ng manok namin noon, 1870 yata o 75. Tapos 2-1 ang 2-1 namin yung malaki. Ang unang ang unang fight namin ay yung black namin na Boston na may straight comb yun ang palong niya, nanalo. Ngayon yung second fight namin, yung malaki na white leg na Boston, ay ang iniisip ko kasi yun yung second fight dahil yun yung sa lista Alam nyo guys, yung second fight na dinala ko doon, pag-drop, ang dinanap ko yung maliit, hindi yung 2-1, yung 1875 yata yun. Ngayon, dinanap ko, tapos nag-reway kami doon. Kaya pala yung grabe yung ang nakapansin yung mga kasamahan ko lang na bakit nataranta yung yung kalaban ba. Grabe yung nila, kolekta sila ng pera dahil magdagdag ng Dahil pala yung din yung mga taga WPC, hindi man lang nila chinik. Ang layo ng timbang, 2-1 yung kalaban. Ang sa amin, 18, mga 1870 yata yung sarado o 65. Ngayon, pag siyempre malaki ang sa kanila grabe yung pusta nila, habol ng pusta. Hindi ko napansin yun dahil ang sa WPC kasi nung time na yun, tinatarget nila na 20 fights per hour.
Ngayon, 15 to 20 fights. Kaya ngayon, doon pa lang sa labas, nag-heater na kayo para doon sa taas, sa Roida na, ano na lang, kunting patoka, o yung pa-heater, larga na, parang ano rin yata, 2 minutes lang kayo o 1 minute lang sa taas. Siya ano na yun, pipito na yun, parang magbabagting na. Labas na yung mga taga pa-heater, ano na, bibitawan na, dahil may time silang hinahabol eh. Pag ano guys, yung kalaban namin parang ano yun, parang bulik, high station, tapos ano pa, malaki pa, kahit tingnan sa video talagang malaki. Sabi ko nga, hype na yan, talagang ano eh, magaling lang yung cutting ng manok namin. Yung pagbitaw, unang bakil, yung manok namin medium station lang eh. Kakat lang yun sa baba eh. Sa kanila, yung saltada ba? 2 beses guys. Pilay agad ng manok namin, paika-ika dun sa baba. Kaso, pag ang cutting nun, grabe talaga yung magkakat. Yung dadaanan ng kalaban na kung ano pa, dun sa likod ang tama ba. Kahit yuyuko ka, tatamaan ka pa rin dahil yung cut niya, talagang dun sa level ng likod ng kalaban. Pag ang kalaban, wala pang sugat. Pag ika-ika, yumuko yung kalaban eh, daanan eh. Tamaan ka agad yung likod. Pag ikot ulit, balik yung sa amin kahit paika-ika. Dahil parang naramdaman niya na nasaktan siguro, kaya nagsumikap na makabawi. Daanan naman yung kalaban. Napakalakas. Match agad ang dahil talagang baon eh. Pag bakil ulit dahil gapang-gapang na sila, pag ganon, puro sila parang tumaob. Pagkuha ka agad sa kuimi, patay na kaagad yung kalaban eh. Ang laki nung timbang na na diferensya, parang 180 yata yun. Yung third fight namin guys, reklamo yung kalaban namin sa third fight. Carry over kami doon sa sa semis. Gawa nung ayaw nila ng yun nga nagkapalit. I-analyze nyo nga. Yung third fight namin, dapat yung sa second fight na dinala ko, yun yung timbang ng third fight. Siyempre, yung dinala ko, yun yung second fight namin na 2-1 eh. Ang layo ng diferensya, reklamo yung kalaban, sabi ng kalaban, hindi pwede yan. Ang laki nung bad weight kayo eh. Sabi ko, hindi bakit kami bad weight? Ito yung third fight namin eh. Pagtingin namin, check yung league ban, lahat check. Sinabi nung na ako yung parang change tag. Sabi ko, hindi pwede yan. Dahil kausapin ko muna yung misis ko guys. Sinabi ko na, amo namin yun. Nagpretend ako na kami mga, mga handler lang nung para wala kunwaring ba. Tinawag ko kaagad si misis. Inudyukan kaagad nung mga kakilala naming mga local na WPC. Sabi, huwag kayong pumayag. Dahil yung ang tama niyan, carry over yan, dahil hindi kasalanan yun eh. Pagdating na ni Mrs., pinagalitan sila eh. Sabi ni Mrs., hindi namin kasalanan yan. Pina-check namin yung manok namin sa second fight. Bakit nyo pinago? Hindi nyo man lang tinignan yung Ligba number? Shock lahat yung mga taga-WPC dahil bumalik sa kanila yung bumirang sa kanila yung kasalanan ba. Sabi ni Mrs., hindi pwede yan. 2 points kami. Nagulat yung taga-WPC Bukidnon eh. Madam, sorry. 2 points na pala kayo. Sige. Carry over kayo, carry over.
Kaya yung ano, dun sa semifinal, nanalo yung ano namin, nakuha namin yung parang D-money dun sa ano. Ngayon, yung apat ay national yun eh, 12 stag, 3, 4, tapos 5 ang format nun. Ngayon, sa apat na pang semis, dos lang ako doon, kaya hindi ako pumunta na sa pre-final sa Bukidnon. Pero yung sa ano guys, ang ikwento ko lang din, yung sa sunod na derby noon, yung late born, ano yun eh, parang katapusan ng January yata, yung derby. Parang ganun nga, katapusan ng January, early January kasi yung ano eh, yung sa national o late December. Ngayon, yung parang ano yun, parang ang elimination January 28, January 29. Parang ganun. Ang kwento ko lang guys ha, ang naririnig kasi natin pag kahit dun sa mga sabungan, kinikwento ng ano nun, narinig ko yun sa mga taga Cebu dati, mga taga Davao, saka mga lokal dun sa amin, ginagaya nila yun, yung kasabihan na ang stag nila, bago nila ilaban, naka 30 sparring na yan, o kaya yung galing, talagang magaling na. Sabi ko nung pagsali ko nung late born, ang manok namin guys, na sparring nung mid sa conditioning, yung pag-prepare ko na ba, dahil 30 days yung conditioning namin eh. Yung kalagitnaan na spar, hindi na spar pa sila guys, gawa nung, kumbaga, yung kasing maulan kasi sa amin eh, hindi namin controlled, wala ka naman kaming barn na, tulad ng malalaking farm na, controlled nilang environment sa breeding eh. Pag hindi mag itlog ng yung mga inahin, wala kami magawa eh. Dahil nasa breeding pen lang yun eh. Nasa open na breeding pen na meron lang siyang parang fly pin na binuksan namin. Tapos naka-range. Papasok lang yung mga inahin doon kung mangingitlog sila. Kaya hindi namin control. Ngayon, ang production namin, medyo alanganin na. Kaya yung mga stag ko, na-harvest namin, malapit na ang yung mag-umpisa ang preparation ba. Kaya ang derby nun, kung January, ang elimination, January 28, 29 yata yun. Na-harvest namin yun, mga during Christmas na yata, mga Pasko. Hindi pa sila naglaban. Kumbaga, kinulikta na lang namin unti-unti para lang macord. Dahil magpe-prepare na eh. Kaya ngayon, ang ginawa ko, mahirap yun pag umaasa ka lang kailan sila Prepare namin yung mga stag namin, diniskartehan lang namin. Habang prepare sila, nilalagay nyo sa scratch box. O hindi ko nilagay sa scratch box, sa 3x3 ko nilagay. Doon ko para lagi silang marami silang makikita na parang bumabarako sila. Ngayon, yung mga January 15 yata yon, mga ganun, or 14, nag-spar kami. Doon lang na-spar guys. Hindi siya na-spar ng pangalawang spar nila sa Ruida na. Grabe talaga yung Kaya ko kwininto din yun sa inyo dahil ito, lagi kaming natutuwa, magkukwentuhan kami doon sa amin. Grabe yung, siguro swerte din. Talagang ang first pairing nila, mid nung conditioning period. Ang second sparring nila, Ruida na. Grabe guys. Qualified yung yung straight 3 kaagad yung elimination. Pumunta pa yung mananari ni
Randolph Plaza dun sa amin, sabi niya, yung nanalo yung kanawayo namin na third fight, sabi niya, hayop na yan, magkakapatid ba yung tatlo? Dahil dalawang talisayin na ang una, straight comb, may palong pa yun eh. Yung pinait namin, hindi pa nga nila tinanggalan. Yung pangalawa, Picom, may palong din. Hanggang yung pangatlo, may palong din, may straight comb. Kahit dun sa video, tingnan nyo. Pag ano guys, lahat sila may palong dahil wala nang time eh. Yung pagpanalo, sabi nga nila, hype niyan. Pares lahat nung ano eh, nung style eh. Yung kumbaga, maingat. Pero pangalawang sparring nila pala pa yun guys, hindi nila alam na ano na pala yun, baga pwede na silang mamatay doon. Yung semis sa Bukidnon yun, yung semifinal nung ano, pumunta kami doon. Ang puti na second fight namin doon, dahil yung una walang sugat eh. Yung ano namin, Black Boston, white leg na alimbuyugin. Tapos hindi siya nagsugat, talisayin yung kalaban. Ganon din pangalawang fight niya yun. Pangalawang spar niya doon na sa Ruida sa Bukidnon. Yung pangatlong yung second fight namin doon sa Bukidnon guys, puti. May palong pa rin. Talagang hindi binigay dahil kung nanalo kami noon, pandemic yun eh. Punta ng Maynila yun dahil straight 6 kami. Kung halimbawa nanalo yung second fight namin, pang 5th fight sa overall. Yung second fight namin sa Bukidnon. Puti. May ano dito guys, yung pag ano ng tari, may parang tubig ba sa, yung may kaliskis niya, sa may paa niya talaga, yung tuhod to, dito sa may ano, yung lalagyan ng tari. Yung sa kaliwa pa, sa kaliwang paa, doon ang mayroon siyang bukol na tubig. Kaya pala, pag hinahawakan ng mananari ko, gumaganon siya. Dahil pag mag-ano ka ng tari, siyempre hawakan mo rin yung paa na nilagyan mo ng tari. Gumaganon siya. Bakit kayo masasaktan to? May ano pala guys, may tubig dito para siyang parang ano ba, bukol. Wala na kaming magawa. Wala nang time eh. Wala nang yung muntik pang nanalo. Dahil patay din yung kalaban eh. Ang problema, hindi niya ipalo masyado yung kaliwa niya dahil doon pa lang sa Ruida, na para siyang nangingingking na umiika siya dahil siyempre yung namamanhid siguro sa higpit ng ano ba, dahil may bukol eh. Ilang 1 inch lang, doon na sa ginanya ng tari. Yung third fight namin guys, walang sugat pa rin guys. Ganon din ang kulay, Black Boston namin, white leg na limbuyugin na may bandera pa kayong ganda ng laban. Ang kalaban namin guys, taga Cagayan de Oro, napakalaking farm, napakasikat. Dahil ang nagkwento yung katabi namin na cookhouse, sabi nila, nakita niya sa video eh, dahil nanood siya sabi niya, napakaswerte nyo hindi nyo ba alam na yung kalaban nyo, trupa ko yun, napakayaman na yun. Straight 5 sila guys, kami ang nakabreak. Lahat kinento niya, yung nakalaban nyo, napakasikat yun sa online. Halos lahat ng fights nun, inilog. Halos lahat ng fights nun, napakahirap talunin. Yung material nila, sinundo pa namin yun sa airport, sa Maynila daw. Yung dalawang trayo daw nila, almost 400,000 yata o 500,000 daw yung dalawang trayo. Napakamahal daw, sabi ko. Grabe naman nung na yun. Saan ba na na farm? Yun daw ang sabi nung may-ari. Balik tropa niya eh. Sabi niya, grabe. Na-break niyo yung record eh. Yung straight 5, pang straight 6 nila. Natalo pa namin. Hindi pa nakasugat yung sa kanila. Puro yun, parang golden boy ang kulay.
Sabi niya mga sweater daw yun. Lahat nung manok nila, ganun ang mga kulay. Yellow leg, may bandira. Magaganda, gwapong manok. Sabi na gwapong kulay. Talagang maganda na pagka-sweater. Sinabi ko nga na na bihagay. Ayaw nila eh. Din magaganda yung nila eh. Pero nadali sila sa namin, na tsambahan eh. Yun lang guys, sinare ko lang. At least din kung sakaling meron din akong may magkwentuhan kami. Tapos may gustong makinig, sabihan ko na lang na manood ka na lang sa YouTube. Dahil ni-record ko na to eh. Yun lang guys, kwento ko lang ang experience namin, na magandang experience na hindi namin makalimutan sa WPC. Yung pag-qualify ko rin sa pangatlo, yung Bulls Tag Cup combo sa yung sunod na 2 buwan yata, na kasi nasagasaan yung nabangga yung mananari ko ba, si Pacholo. Kaya nawala yung namin momentum dun. Kaya yung sa semis wala nang, hindi kami sunerte. Yan lang guys, salamat kung nanood guys. Sabi ko kwento ko lang dahil may ganun pala na mga pangyayari na swerte, nanalo pa rin. Na yung nagkapalit yung malaki naming timbang dun sa maliit, nanalo pa rin kami. Tapos yung sinasabi nila na dapat maka 30 fights kayo, 30 spar sa stag bago niyo isali, para maniwala ko noon guys, lamang talaga ang mag-practice na manok. Dahil parang tao din yun, ma-enhance mo yung skills mo. Pero hindi lahat ganon. May kaakibat pa rin na swerte. Tulad namin, wala akong choice eh. Alangan naman hindi ako sasali na nakakommit na ako nung derby na yun. Ngayon, hinarbis namin yung mga stag namin. Kinord namin lahat. Kahit mga parang wala pang mga yung mga buntot, hindi pa maganda tingnan. Kinord namin. Doon na namin ginawa ng paraan. At least din may idea din kayo guys, na mayroon palang, pwede palang gano'n. Nilagay namin sa 3x3. During conditioning nila, yung mag-exercise sila, sila eh, kumbaga maging barako sila, maglalaban na sila, gawa nung kaedad nila yung nasa harap eh, yung mga sa paligid na naka 3x3 din. Payabangan na sila doon eh, habang nag-exercise sila. Kaya yung swerte din, yung pag-check namin sa kung naglalaban na talaga sila, dahil kung sino yung papasok namin sa selection ba, naglaban sila lahat eh. Yun yung parang first sparring nila. Yung nag-pick lang kami ng 3 kung sino yung parang, hindi mo nga masasabi na ito yung magagaling eh, dahil isang spar lang eh. Ngayon, lang namin na sa forma na lang, at sa ganitong forma, ito talaga may cutting talaga to. Ito ang parents nila, ito ang mga ganong idea ba. Ito mga kapatid nito noon, talagang mananalo, mga ganon. Talagang maganda yung performance ba. Sige guys, yun lang guys. Salamat sa pag-view nung video ko, at saka magandang hapon. Mabuhay sa bungero. Like na rin and share. Salamat guys panood. Ciao. Bye bye.